Magandang tanghalingin po ay araw ng Biyernes, ika-22 ng Abril, taong 2016. Narito mga balitang tinututukan sa Pilipinas at sa buong mundo. AFP Chief of Staff General Hernando Eriberi nagretiro na. Dating North Luzon Commander Lieutenant General Glorioso Miranda itinalagang Acting Chief of Staff ng AFP. Reopening ng pagsusumite ng application para sa voucher program ng DepEd sa mga senior high school simula na ngayong araw. Ilang grupo nagprotesta sa harap ng COMELEC dahil sa nangyaring data breach. 3 patay sa pagsabog sa petrochemical plant sa Mexico. At American pop singer at composer na si Prince pumanaw na sa edad na 57. Una sa ating mga balita ngayong tanghali, ngayong araw ang simula ng retirement ni General Hernando Eriberi bilang pinuno ng Armed Forces of the Philippines o AFP. Samantala, si North Luzon Commander Lieutenant General Glorioso Miranda ang tatayong Acting AFP Chief of Staff. Mula sa Camp Aguinaldo, may report si Rosalie Cos live. Yes, Rosalie. Magandang tanghali, Flor. Nagpaalam na sa kanyang mga tauhan si AFP Chief of Staff General Hernando Eriberi dahil ngayong araw ang retirement nito sa military service pagkatapos ng 37 taong serbisyo sa hukbong sandatahan. Pinangunahan ni Pangulong Benigno Aquino III at Defense Secretary Volter Gasmin ang retirement at turnover ceremony ngayong araw. Samantala, humalili kay General Eriberi bilang Acting Chief of Staff ng 130,000 pwersa ng AFP si Lieutenant General Glorioso Miranda. Si Lieutenant General Miranda ay naitalagang Vice Chief of Staff ng AFP nito lamang Marso at siya ang nakalipas na Commander ng AFP Northern Luzon Command. Ayon kay Lieutenant General Miranda, ipagpapatuloy nito ang pursuit operations ng militar laban sa mga bandido at teroristang grupo. Titiyakin din nito ang pagkakaroon ng mapayapang halalan. Kapwa kabilang sina General Eriberi at Lieutenant General Miranda sa Philippine Military Academy Matikas Class of 1983. Kabilang naman sa mga highlight ng pamumuno ni General Eriberi sa AFP ang pagkakaroon ng makabagong kagamitang panghimpapawid tulad ng fighter jets, combat utility UH-1 helicopters, ganun din ng 100 armored personal carriers para sa Philippine Army at 3 landing craft heavy vessels para sa Philippine Navy. Naitalaga bilang Chief of Staff ng Armed Forces si General Eriberi noong July 10, 2015 at siya ang ika-46 na AFP Chief of Staff. Floor. Rosalie Cos, nagulat mula sa Camp Aguinaldo. Simula na ngayong araw ang reopening ng pagsusumite ng aplikasyon ng voucher program ng Department of Education para sa lahat ng estudyante na papasok sa senior high school. Mula sa Quezon City, may report si Joan Nano live. Joan. Yes, Flor, magandang tanghali sa iyo. Simula ngayong araw ay muling tatanggap ang Department of Education ng aplikasyon para sa lahat ng mga senior high school na nagnanais na makakuha ng voucher program. Ang voucher program ay isang proyekto ng DepEd kung saan bibigyan ng pinansyal na tulong ang mga estudyanteng nakapagtapos ng junior high school upang makapag-aral sa senior high school sa school year 2016 to 2017. Layunin nga ng programa na mabigyan ng pagkakataon ang mga mag-aaral na makapili ng eskwelahan o academic track sa senior high school na naaayon sa kanilang pangangailangan at interes. Sa pamamagitan nga ng voucher, bibigyan ng discount ang isang estudyante para sa kanyang tuition fee at iba pang school fees para sa senior high school. Bukas ang pagtanggap ng aplikasyon hanggang sa May 6, habang ang resulta naman ng mga maaaprubahan ay nakatakdang ilabas ng DepEd sa darating na May 20, 2016. Giit ni DepEd Secretary Armin Luistro, ito na ang huling deadline na itatakda ng kagawaran at hindi na maglalagay ng anumang extension. Para sa mga may katanungan, maaaring tumawag sa DepEd Action Center sa 636-1663 o sa 633-1942. Maaari ring bisitahin ang kanilang website sa gaspe@deped.gov.ph. Floor? Joan Nano, nagulat mula sa Quezon City. Kinondina ng ilang grupo ang naganap na hacking sa database system ng Commission on Elections of COMELEC. Mula sa COMELEC, may report si Victor Cosare live. Yes, Victor.
Lord, nagprotesta sa harap ng tanggapan ng Commission on Elections ang ilang militanteng group bilang pagkundina sa nangyaring leakage ng voters' information na galing sa data system ng COMELEC. Anila dahil sa kapabayang ito ng poll body na lagay sa peligro ang seguridad ng mga botante at maging ang integridad ng darating na halalan. Pinag-aaralan na din ng grupong Kontra-Daya ang pagsasampa ng reklamo laban sa COMELEC dahil sa insidente. Ayon sa grupo, hindi dapat i-downplay ng COMELEC ang pangyayari dahil nailathala online ang impormasyon ng mga botante at maaari silang maging biktima ng identity theft. Samantala, nagsumiti din ng letter complaint sa COMELEC ang Kontra-Daya kaugnay naman sa paggamit ng mga pambato ng LP sa Daang Matuwid bilang nickname at inilagay sa balota. Anila ang Daang Matuwid ay slogan ng kasalukuyang administrasyon at nakalagay sa mga proyekto ng pamahalaan. Para sa grupo, dahil hindi na maaaring ulitin pa ang pag-iimprenta sa balota, dapat tanggalin na lamang ang mga poster ng pamahalaan na may nakalagay na Daang Matuwid dahil papatak na illegal campaign posters ang mga ito. Nangako naman ang COMELEC na tatalakayin nila ang petisyon ng Kontra-Daya. Lord? Victor Cosare, nagulat mula sa COMELEC. Wala pa ring tigil sa Operation Baklas ang COMELEC at PNP sa Eastern Visayas, samantalang mahigit 2 linggo na lamang bago idawsan na ang national election. Narito ang report ni Jeneline Gakit. Patuloy na isinasagawa ng COMELEC, katuwang ang PNP at DPWH ang Uplan Baklas sa buong Eastern Visayas kahit mahigit 2 linggo na lamang ang nalalabi bago ang eleksyon. Ayon sa COMELEC, marami pa ring mga kandidato ang patuloy na naglalagay ng campaign materials sa mga ipinagbabawal na lugar sa kabila ng isinasagawang pagbabaklas. Sa dami ng campaign ads at posters sa mga kandidato, kulang ang 1 araw na operasyon upang makolekta ang mga ito. With regards to the illegal posters, wala naman pong may nagreklamo kasi alam naman siguro nilang bawal sa batas yun. Yung mga pinantanggal natin na mga tarpaulins, mga election propaganda will be deposited with the PNP and subject to further disposition after elections. Ang mga binaklas na materyales ay nasa pangangalaga ng PNP at susunugin pagkatapos ng halalan. Sinabi rin ng COMELEC na hindi dapat magalit ang mga kandidato kung inaalis ang kanilang campaign materials dahil matagal na nila itong ipinapaalaala sa pamamagitan ng media. Nagsagawa rin sila ng orientation hinggil sa pagpapaskil ng poster sa designated areas. Inform na lang po ninyo yung mga tauhan ninyo na nagpo-post ng mga election propaganda na dapat lang po ay sa common poster area o hindi man doon sa private properties with the consent of the owner. Ang mga napatunayang lumabag sa panuntunan sa pagkakabit ng campaign posters ay i-report sa COMELEC Law Department para sa paghain ng karampatang reklamo laban sa mga kandidato. Mula sa Tacloban City, Jeneline Gakit, UNTV News, Worldwide. Hiniling ni Rizalito David sa Supreme Court na magsagawa na ng oral arguments pagkatapos ng May na elections kaugnay ng inihain niyang kaso laban kay Senator Grace Poe. Mula sa Supreme Court, may report si Darlene Basingan, live. Darlene. Yes, Lakay, nagtungo nga kanina sa Supreme Court ng abogado ni Rizalito David na si Attorney Manuel Luna para hilingin nga sa korte na itakda na ang petsa ng oral arguments pagkatapos ng May 9 elections. Ito ay kaugnay ng petisyon nito na pawalang bisa ang desisyon ng Senate Electoral Tribunal na natural citizen o natural-born citizen si Senator Grace Poe. Matatandang na puspo ng oral arguments na nakatakda sana para sa petisyon ni David noong Enero. Nagain ng urgent motion ang kampo ni David dahil naniniwalaan niya silang dapat bigyan pa ng oras ng SC ng kapag-desisyon ng tama kaugnay ng kanilang petisyon. Naniniwala rin ito na maaabot pa naman kung sakali magdesisyon in favor sa kanila ang Supreme Court dahil may canvassing pa naman anya na aabot hanggang Hunyo. Sinabi rin ito na tatanggapin naman nila anuman ang maging desisyon ng Korte Suprema kaugnay ng petisyon nila sa SET case. Matatandaan sa SET case ay pinaboran ng mga SET member ang senadora dahil sinabi ng mga ito na isang natural-born citizen si Senator Grace Poe. Nakay? Maraming salamat, Darlene Basingan, nag-uulat mula sa Supreme Court. At sa iba pang balita, nagpaabot ng pakikiramay si Pangulong Benigno Aquino III sa mga naulila ng mga magsasaka at mga nasugatang pulis
sa marahas na dispersal sa rally sa Kidapawan City. Sinabi ng Pangulo na mananagot ang mga nasa likod ng kaguluhan at umano yung mga naninilang sa mga magsasaka na bibigyan ng bigas kapag sumama sa protesta. Sinabi rin ng Pangulo na may ginagawang hakbang na ang Department of Agriculture upang tulungan ang mga magsasakang apektado ng El Nino phenomenon sa bansa. Hindi dapat humantong doon. Nakikiramay muna ako sa namatay. Awang-awa ako sa lahat na nasaktan. Pero siguro hindi aalisin sa akin na naawa ko doon sa kapulisan natin na may obligasyon na ipatupad yung peace and order campaign. Magkasamang naglinis ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan at pribado sektor sa Manila Bay kaugnay ng pagdiriwang ng Earth Day ngayong araw. Mula sa Las Piñas, may report si Brian De Paz, live. Brian. Lakay, magandang tanghali. Aabot sa 700 individual ang lumahok sa Earth Day celebration sa Las Piñas, Parañaque Critical Habitat and Ecotourism Area Cleanup Activity. Iba't ibang ahensya ng pamahalaan at pribadong sektor ang nakiisa dito upang linisin ang bahagi ng Manila Bay. Kasama dito si Miss Earth 2015 Angelia Gabrena Ong. Para sa kanya, hindi lang dapat tuwing Earth Day ang pagpapaalaala o pag-aalaala sa pangangalaga sa kapaligiran. Ayon naman kay Senador Cynthia Villar ng Managing Director ng Villar Sipag, napapanahon ang ganitong aktibidad, lalo't apektado ang napapatseya ng maling pagtatapon ng mga basura. Kabilang din sa aktibidad ngayong araw ang pagtatanim ng puno at nature exposure walk. Kasabay ng Earth Day celebration, ang 9th na anibersaryo naman ang pagkakadeklara sa La Papachea bilang critical na lugar ayon sa Presidential Decree number 1412 na ginawa noong Abril 2007. Kapwa naniniwala ang mga nakiisa sa aktibidad ngayong Earth Day na dapat pangalagaan ang likas na yaman ng ating bansa para mapakinabangan ito ng susunod pang henerasyon. Balik sa iyo, Lakay. Maraming salamat, Brian De Paz, nag-uunat mula sa Las Piñas. Ibinahayag ng PNP Highway Patrol Group na hindi pa nararamdaman ng mga motorista ang epekto ng No Contact Apprehension Policy ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA. Mula sa Camp Crame, may report si Leia Ilagan, live. Leia. Magandang tanghali sa iyo, Lakay. Hindi pa nga ramdam ang epekto ng no contact apprehension na ipinatutupad ng MMDA sa ngayon. Ito ang obserbasyon ng Highway Patrol Group. Ayon kay Highway Patrol Group Police Chief Superintendent Arnold Gunakaw, hindi pa ramdam ng mga motorista na nahuli sila hanggat hindi nakakatanggap ng sulat para magbayad sa ginawa nilang violation. Kaya naman marami pa rin daw ang pasaway, lalo na't wala silang nakikitang traffic enforcer sa mga lugar na may CCTV. Sinabi pa nito na sinubukan din daw ng HPG na bawasan ang kanilang mga tauhan sa Cubao pero kabi-kabilang paglabag ang naobserbahan nila. Aniya, malamang na magbilang pa ng buwan bago makita ang epekto ng no contact apprehension. Sa ngayon, aniya, ay umabot na sa mahigit 1,000 ang nahuli ng MMDA simula nang ipatupad ito noong Biyernes. At karamihan sa mga nahuhuli ay mga PUV na lumalabag sa loading and unloading zone. Sunod naman daw ay ang lumalabag sa bus at private lane. Balik sa iyo, Lakay. Maraming salamat, Leia Ilagan, nag-uulat mula sa Camp Crame. Health o DOH na maging malaria-free ang Central Visayas sa susunod na taon. Narito report ni Gladys Soavi. Inaasahan sa taong 2017 o 2018 ay maidedeklara na bilang malaria-free ang Central Visayas. Ayon sa Department of Health Region 7, patuloy na silang namamahagi ng rapid diagnostic test kits at nagsasagawa ng orientation sa medical personnel sa agarang pagdiagnose ng sakit na malaria. Sa ulat ng DOH, ang 4 na kaso ng malaria sa Visayas ay naitala sa Negros Oriental noong 2012 at 2013 dahil sa slow-flowing streams na breeding site ng mga malaria-carrying mosquitoes. So sa ato sa Central Visayas, ang wala nato ma-declared as malaria-free ang ato ang probinsya sa Negros Oriental. So though karong October na natay pre-assessment ana,
Kabilang sa sintomas ng malaria ay lagnat, matinding pananakit ng ulo, panginginig at pagsusuka. Tinitingnan rin ang travel history ng infected ng sakit upang matukoy kung indigenous o locally transmitted ang sakit o kung imported o nakuha mula sa ibang lugar. We are even calling sa mga hospitals if ever na sila i-refer nga mga yung tambal adun na kita diri o sa ato pod Negros Oriental o sa lungsod o sa mga wala pa malaria free. Pinapayuhan rin ng DOH ang publiko na agad kumonsulta sa doktor at huwag mag-self-medicate kung may karamdaman. Sa ika-25 ng Abril ay ipagdiriwang ang World Malaria Day, habang sa darating na Nobyembre naman ay ang World Malaria Month. Mula rito sa Cebu, Gladys Tuabi, UNTV News Worldwide. At yan po ang ating health news ngayong tanghali. Magbabalik akong muli mamaya para sa iba pang balita. Balik sa inyo, Flor at Lakay. Magbabalik ang UNTV News. Sa pagpapatuloy ng UNTV News. Sa kabila ng init na nararanasan sa kasalukuyan, ay may mga lugar sa bansa na makakaranas naman ng pagulan. Alamin natin kung saan ang mga ito mula kay Ray Pelayo. Ray? Magandang tanghali po sa ating mga kasambahay. Patuloy po ang pag-iral nitong easterlies o yung hangin na gagaling sa may silangan na nakaka-apekto ngayon sa may eastern section ng Central at Southern Luzon at pag yung eastern section ng Visayas at ng Mindanao. Samantalang yung ridge ng high pressure area ay umabot po ngayon sa may area ng Northern Luzon. Sa forecast po ng Pag-asa, ang Metro Manila at malaking bahagi ng ating bansa ay makakaranas po ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawarin. Yung tsansa po na magkakaroon ng isolated thunderstorms o bigla mga pagulan, pagmumula po dyan sa may area ng Aurora, Quezon, yung area po ng Bicol, at maging yung area po ng Samar at Leyte at yung Caraga region. Diyan po, mas malaki ang tsansa na magkaroon po ng isolated thunderstorms. Pero malaking bahagi po nating bansa makakaranas pa rin po ng maalinsangang temperatura. Ang heat index forecast po ng Pag-asa sa Metro Manila, ngayong araw po, maaaring umabot sa 39.4 degrees Celsius sa Science Garden sa Quezon City, Tuguegarao 38.3, sa area po ng Baguio 30.8, sa may area naman Puerto Princesa sa Palawan 37.6, 37.6 din sa may area ng Iloilo at Bacolod area, sa Metro Cebu 37.1, yun pong Tacloban City 36 at sa may area po ng Metro Davao 37.5 at 37.6 sa may area po ng Zamboanga City. Ayon po sa Pag-asa, sa pagbalik nitong ridge ng high pressure area, maaari pong mas tumaas pa ang ating temperatura sa mga susunod pong araw. Weekend, expect po din po natin na magkakaroon tayo ng maliwalas na lagay ng panahon sa may area, lalo na sa Mindanao. At wala naman pong nakita ang Pag-asa na weather system gaya ng Bagyo LPA na makaka-apekto sa ating bansa. Yan ang ating ulat panahon. Balik sa inyo dyan sa studio. Ray Pelayo, nagulat mula sa Pag-asa DOST. Tatlong hininalang miyembro ng isang private armed group ang nadakip ng mga otoridad sa Masbate. Narito ang report ni Jerry Galizia. Nasa kustodiya na ng pulisya tatlong hinihinalang miyembro ng private armed group na nag-ooperate sa lalawigan ng Masbate. Ayon sa tagapagsalita ng Special Operation Task Group na si Police Chief Inspector Arthur Gomez, ang mga naaresto sina Porfirio Atabay, Ariel Arizobal at Rami Arizobal na umano'y leader ng Arizobal Group. Na-recover din ng pulisya ang 245 na baril, isang hand grenade, mga bala, 9 na sasay na hinihilalang shabu at ilang drug paraphernalia. Ayon kay Chief Inspector Gomez, natukoy ang hideout ng mga suspects sa pamamagitan ng sumbong ng ilang concerned citizens. But sabi nga, kahit anong hirap, pag tumutulong yung community, tinuturo sila kung saan. So that is why nakukuha rin natin kung saan sila. Ngayon, nahuli na, nabawasan na natin yung grupo nila. Perhaps yung mga susunod, hanggang may election po, papatuloy po talaga hanapin ang mga membro ng pag-start. Naniniwala ang PNP na maaaring magamit ang private armed groups sa pag-aasik ng karahasan ngayong halalan. Kaugnay nito, nagsagawa na ng Provincial Joint Security Control Center meeting ang PNP, Philippine Army at COMELEC sa planong deployment para sa national elections. May nakatalagang pulis at sundalo sa bawat cluster, barangay at polling precincts upang magbantay. Umaapela rin sila ng tulong sa publiko upang magkaroon ng mapayapa at maayos na eleksyon sa Mayo.
Mula rito sa Masbate, Jerry Galicia, UNTV News Worldwide. Umakyat na sa 13 ang bilang ng mga nasawi sa pagsabog sa petrochemical plant sa Mexico. Nasa 136 rin ang sugatan at 20 ang pinaghahanap matapos ang pagsabog. Ayon sa mga otoridad, posibleng madagdagan pa ang bilang ng mga namatay dahil sa dami ng mga nasugatan na ang iba ay nasa kritikal na kondisyon. Ayon sa may-ari ng planta na Pemex na sa ngayon ay hindi pa malinaw ang sanhi ng pagsabog bagamat sinasabing may nag-leak na langis mula sa planta. Sa ngayon ay abot na sa 100 plant workers at 2,000 naninirahan malapit sa planta ang inilikas na. At balita pa rin sa labas ng bansa, 2 ang nasawi nang gumuho ang isang bahagi ng bagong gawang bike lane sa Olympic City, Rio de Janeiro kahapon. Ang Secretary ng Municipal Government bumigay ang 50 metrong lane dahil sa malakas na hampas ng alon. Ang 3-kilometer long cycle lane sa kabaan ng Atlantic Coast na binuksan noong Enero ay isang proyekto ng siyudad para sa pagdaraos ng Olimpiada sa Agosto. Sa ngayon ay pabalik na ng bansa ang mayor ng Rio de Janeiro galing sa Olympic torch lighting sa Greece upang pangunahan ang investigasyon sa naturang insidente. Naglaan ng 10 milyong pisong pondo ang DPWH para sa livelihood program ng mga mahihirap na residente sa Giporlos, Eastern Samar. Narito ang report ni Jeneline Gakit. Maaari nang makapagsimula ng maliit na negosyo ang ilang mahihirap na residente sa Giporlos, Eastern Samar. Ito ay sa pamamagitan ng livelihood program ng Department of Social Welfare and Development na pinunduhan ng 10 milyong piso. Ayon sa DSWD, 22 asosasyon o katumbas ng 1,500 individual ang benepisyaryo ng programa na karamihan ay miyembro rin ng Pantawid Pamilyang Pilipino program. Bibigyan sila ng capital seed fund depende sa uri ng maliit na negosyong kanilang papasukin gaya ng pinili ng ilan na rice retailing, printing shop, cake making, seaweed farming at egg production. Once you make the community involved to the national projects, the national programs, and the community, the people are felt important, kusa na nila yan eh. Hindi mo na kailangan magpilit sa tao para, i-avail mo to, i-avail mo to. Sila na mismo magtatanong. Inamin naman ng lokal na pamahalaan na nahirapan silang ipatupad ang proyekto sa umpisa dahil sa pag-aalinlangan ng marami sa ibibigay na puhunan, ngunit ngayon ay marami na ang nais mag-avail nito. Nakabulig itiraha amon hen 85,000. Diri namong karuyag nga mapupuo inihiya. Kay karuyag namon nga mahinungdanon ini nga amon. Naging interesado man hera, nagpapakayan hera, nanihibaro hera sa ito, nagbago ha era, nagbago man ang era, panlantaw na era kinabuhi. Mula sa Tacloban City, Jeneline Gakit, UNTV News, Worldwide. Tuwain naman natin ang kwento ng ilang tao na nang dahil sa Conditional Cash Transfer Program ng pamahalaan na bago ang takbo ng kanilang pamumuhay. Narito ang report ni Gladys Tuabi. Isa ang Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps sa mga proyekto na isinusulong ng Administrasyong Aquino. Layunin ng programang ito na matulungan ang mga Pilipinong nangangailangan at matutukan ang kalusugan at edukasyon ng mga kabataan. Ang Department of Social Welfare and Development ang pangunahing nagpapatupad ng proyekto, katuwang ang Commission on Higher Education, Department of Labor and Employment at Philippine Association of State Universities and Colleges. Kabilang sa mga benepisyaryo ng programa si Jody Jane Antipuesto na nagbago ang buhay dahil sa cash grant ng pamahalaan. Hinay-hinay nga nausab ang dagan sa among panimuyo tungod sa cash grant nga nakahatag na ko sa mga panginahanglanon sa akong mga anak, sa mga bayranan nila sa ilang eskwelahan, sa mga panginahanglan nila personal. Si Anna May Ruby naman ay natupad ang pangarap niyang makatulong sa pamilya matapos siyang makapag-aral sa tulong ng 4Ps. Sobra po akong nagpapasalamat sa pamahalaan at sa DSWD dahil sa programang 4Ps. Dahil dito, nakapag-aral ako ng libre sa kolehiyo.
Umaasa naman sila na itutuloy ng susunod na administrasyon ang programa na malaking tulong sa mga mahihirap na pamilya. Sa ngayon ay umaabot na sa mahigit 4 na milyong pamilya o 32 milyong individual ang benepisyaryo ng 4Ps. Sa pamamagitan ng programa, matitiyak na mabibigyan ng magandang edukasyon ang mga mahihirap na mag-aaral at tamang maternal care ang mga nagbubuntis na ginang. Mula rito sa Cebu, Gladys Tuabi, UNTV News Worldwide. Inunsad na ng Department of Labor and Employment ang Search for Outstanding Employee 2016 para sa pribadong sektor sa Western Visayas. Narito ang report ni Vincent Arboleda. Sinimulan na ng Department of Labor and Employment Region 6 ang kauna-unahang Search for Outstanding Worker Employee 2016 para sa mga manggagawa sa pribadong sektor sa Western Visayas. Ayon kay Rosemary Oxinio, Director ng National Conciliation and Mediation Board Region 6, layunin nito na mabigyan ng pagkilala ang mga manggagawa na nagpapakita ng magandang performance sa kani-kanilang trabaho. Ang Search for Outstanding Worker Employee ay bukas sa lahat ng mga Pilipinong manggagawa, regular man o casual employee ng rehistradong kumpanya at sumusunod sa labor standards. It is open to all rank and file employees regardless whether that employee is permanent, regular, contractual, or whatever, for as long as he or she is working in the company or establishment for at least 3 years. Ang isang nominado ay kailangang currently employed ng hindi bababa sa 3 taon, huwaran sa pagtatrabaho, may magandang labor and management skills, may maayos na pag-uugali at isang aktibong miyembro ng komunidad. Ang mananalo ay bibigyan ng Plaque of Excellence for Outstanding Worker Employee sa isasagawang fiesta sa Mayo para sa mga obrero sa darating na Mayo 27. Ang sino mang ibig sumali o magbigay ng nominasyon ay maaaring makipag-ugnayan sa DOLE at mga kaugnay nitong ahensya sa buong Western Visayas Region. Ang pagtanggap ng nominasyon ay bukas mula sa Abril 22 hanggang Mayo 13. Umaasa naman ang ahensya na sa pamamagitan nito ay lalo pang magsisikap ang mga empleyado sa pagganap ng kanilang trabaho upang mapaunlad ang kumpanyang kanilang pinagsisilbihan. Appreciation is one of the best motivators, and we want to motivate our individual workers in the private sector. Di ba, a happy worker kasi is a productive worker. If you are well appreciated, you are happy. Mula rito sa Iloilo, Vincent Arboleda, UNTV News Worldwide. Naitala ng kasalukuyang kampiyon na si KD Shikori ang ika-12 sunod-sunod na panalo sa Barcelona Open matapos na talunin si Jeremy Chardy 6-3, 7-5 sa third round. Dahil sa pagwawagi, umusad si Nishikori sa quarterfinals ng torneo na kanyang napagwagihan sa 2 sunod na taon. Tiwala si Nishikori na maitatala niya ang ika-13 dikit-dikit na panalo sa kanyang pakikipagsagupa kay Alexander Dolgopolov o Karen Khachanov bukas. Samantala, umusad na rin sa quarterfinal si Rafael Nadal matapos na dispatchahin ang kapwa niya Spaniard na si Albert Montanes, 6-2, 6-2. Hangad ng 29 na taong gulang na si Nadal ang 9th victory sa Barcelona Open. Ang huling kampyonato ni Nadal sa Barcelona Open ay noong 2013. Na sa edad na 57 ang legendary performer at iconic American singer na si Prince Rogers Nelson o mas kilala sa tawag na Prince. Unang iniulat ng celebrity news website na TMZ na natagpuan itong wala ng buhay sa kanyang tahanan sa Paisley Park Studios sa Chanhassen, Minnesota kahapon. Kinumpirma na rin ng publicist sa si Yvette Noel Schur ang pagpanaw ni Prince. Wala pang inilalabas na ulat sa sanhi ng kamatayan ng pop singer. Si Prince ay isang 7-time Grammy winner na nagpasikat sa kantang Purple Rain, Kiss, When Doves Cry at marami pang iba. Nagpahayag naman sa social media ng kalungkutan sa pagpanaw ng singer ang kanyang mga kasamahan sa industriya. At yan po ang ating sports at entertainment news ngayong tanghali. Ako po si Wyla Soriano. Happy weekend sa inyo, Floor at Lakay. Salamat, Wyla. At yan ang kabuuan ng ating balitaan. Sa ngalan ni Kuya Daniel Rason at ng UNTV News and Public Affairs, ako si Flor Perez.
Ako naman si Rolly Lakay Gonzalo. May pangyayari bawat minuto at may balita bawat segundo. UNTV News. Magandang tanghali at Happy Weekend! UNTV News would like to thank the following: Genesis Medical Supplies, Rating, Adlaon Optical, Right Deal Pharmacy, MPHT Review Center, Inex Industrial Incorporated,